Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:08 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat. Buenos dias a todo. Welcome sa ating radyo estasyon ng 1116 DXAS, Your Community Radio. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig natin, lalo na sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Good morning, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Good morning sa lahat ng ating mga nanay, tatay, kuya, ate. Sa ating mga bunso dyan, lolo, lola. Sa ating mga driver, construction worker, good morning. Good morning rin, no? Early morning, nakita natin ang mga taga-OCENR. Naglilinis dito banda sa may Santa Cruz. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa paglilinis ng kalat ng ibang tao. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Siyempre kay Sir Jerry Polisco, good morning. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito sa programang Oras na Zamba Sulta, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Good morning, sir. No? Buenos dias. Ayan, assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? At Ahap Subo. Ano, malingkat marayaw, mahinaat, pakatan, mapia, mapita, at salamat pagi. Ayan, no, good morning. And syempre, good morning sa iyo, sir. Oo, good morning. Good morning din talaga sa iyo, as in good morning. Oo, ang ganda ng greetings mo, no? Iba talaga yung na meaning ng naalala good morning. At saka yung mga construction worker, di ba? Siyempre. Nagpapahiwatig Hindi ko naisip yun na. Ikaw lang talaga hindi ko naisip na may relationship yun doon sa ginagawa. Wow! Oo, di ba? Ikaw lang nag-isip. Di ba? Ganyan ako mag-isip eh. Oo, malisyoso ka talaga. Ano to? Sige, tuloy mo yan. Tinitrace back ko palagi. Sa ano yung pinanghuhugutan. Oo. Pero promise, hindi ko nga talaga siya naisip. Ganyan, gusto ko kasi batiin lahat ng ating mga tagapakinig. Yung mga mangingisda yan, yung mga ano nila, mga generation nila, batch nila, yung mga katulad nila na akala nila minsan hindi natin sila na-appreciate, hindi natin sila napapansin. Kaya sila ang lagi kong binabati. Oo, inuuna kaya sa naman, no, pagbati. yan yung ating, yan yung specialty ng DXAS Hindi, sa ating specialty mga ko lang kabarangay. Specialty ko, oo. Thank you. Hindi akin, hindi sa'yo. Ano ba naman yan? Akin yun na specialty. Ay, sorry ma'am, sorry. Oo, inangkin ko ha, sa'yo. Sige. Pero ituloy mo yung sinasabi mo. Hindi, okay na po, okay na. Oo. Pinutol ko na. Standby lang yung hasta extra. Pero hindi nga. Gusto natin ma-appreciate yung mga katulad ng ating mga vendors, di ba? Mga fishermen, mga farmers natin. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Yes. At syempre samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 ni Robin. Oo, para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon mamaya, Bin. Makakausap natin yung isang survivor ng MV Tricia Christine 3. Siya ay isang pulis at aalamin natin paano na-survive niya kasi marami sila. So isa siya doon, paano niya nakayang mailigtas ang kanyang sarili
At papakinggan natin ano yung lesson na natutunan niya doon sa nangyari. Kaya abangan niyo po yan mamaya. Kaya naman sir, no, ayan, inanyayahan natin sila na sumali sa ating usapan. Kung sila ay may mga tanong, komento o mensahe, pwede silang mag-text. O pwede kayong mag-text mga kabarangay, no, mga ka-ONZ. Sabi nga ni Sarah, no, sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Para sa ating ulat panahon, ang shear line ay nakakaapekto sa Visayas at ang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon. Dito po sa atin, bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o kaya ay pagkidlat, pagkulog ang iral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa pagbaha o dahil sa localized thunderstorm. Posible po ang mga biglahang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkidlat at pagkulog. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! February 10, walang nagbe-birthday dito sa akin. Pero kahapon pala, Bino, meron tayong maraming comments sa ating programa. So parang may nagpabati ng happy birthday. Hanapin ko habang binabati mo muna yung mga listahan mo dyan. Meron ka ba? Ay, oo, sir. Ito, no, happy birthday pala kay Sir Rustom Grahe sa ating community Ay! leader dyan sa Karagasan, Barangay Maasin, no? Oo. Happy birthday din kay Dina Ali at kay ayan, I think same lang ito sila, no? Akilan, Dina Akilan. Ayan, no, happy birthday kay Sir Rustom, ha? Tahimik lang si Sir. Ayaw niya ipaalam sa atin, no, na birthday. Oo. Ayan, Sir, happy birthday, ha? Oo. Ayan naman. Ito galing kay Ma'am Virginia Falsis. Happy birthday kay Missinari from Japan, Lilibet Juanites at Mother Alicia Falsis. Kahapon ito. Ayan, di natin update pero hindi pa rin huli ang lahat. Happy birthday po sa inyo. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga ay about love. Sa Filipino, pag-ibig. Na Chavacano, amor. Sa Bisaya, gugma. Ilonggo, gugma gihapon. Tausog, lasa. Tanong po natin, paano nyo po naipapakita ang iyong pag-ibig sa mga taong mahirap mahalin? Jeremiah 31:3, ang sabi po dito ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. At may isang storya, Bino, sa daily bread natin nakuha actually ito. Ito ay tungkol kay Nora at kay Bridget. Itong si Nora ay isang maliit na babae. Pero kahit maliit siya, hindi siya takot kay Bridget na isang matangkad at angry woman kung i-describe ng author. At itong si Nora, godly person. Si Bridget that time, nung magkasama sila, may pinagdadaanan. Kasi nandun siya sa isang pregnancy center at kahit nandun siya, nag-iisip na talaga siya na, alam mo yon, ipalaglag na yung dinadala niya. Tapos may tinanong sa kanya si Nora. Si Bridget nagalit nung may tinanong sa kanya at pasigaw niya itong sinagot. Pero hindi sumuko si Nora kasi nung sinagot siya ni Bridget ng pasigaw na paggalit, pa-exit na sana nga si Bridget kasi nga yun yung purpose niya talaga, ilalaglag niya talaga yung pinagbubuntis niya. Hinarang siya ni Nora at sinabi sa kanya, bago ka umalis, pwede ba kitang yakapin? Pwede ba kitang ipag-pray? So niyakap niya si Bridget at alam mo ano nangyari? Bigla na lang humagulgol sa iyak si Bridget. Ang lesson doon, minsan may mga namimit talaga tayong na mga taong mahirap mahalin.
Pero paano ba Mm. natin ito hinahandle? O ako minsan din, pag mahirap ka talagang mahalin, talagang wala na akong pakialam sa'yo. Pero nire-remind tayo ng Panginoon na dapat pala magkaroon tayo ng pag-ibig na katulad ng Panginoon, yung sinasabing, I have an everlasting love para sa'yo. Mm, mm. Oo, at saka alam mo sir 'no, yun nga talagang limited talaga tayo 'no. Kahit nga sabihin mo 'di ba, I mean sa sarili pa lang nga natin may mga araw na talagang na-appreciate natin 'no, may mga araw talaga na sobrang, gustong-gusto natin yung ating sarili o yung 'di ba, yung mood ay, okey. And Mm. then, may mga araw naman na biglang, 'di ba, discourage ka sa sarili mo na hindi mo maintindihan o frustrated ka. Alam mo 'yun, yung bang, minsan 'no, kumbaga minsan nga mas madali magmahal para sa ibang tao compared sa sarili mo, 'di ba? Mhm, mhm. Oo, but then yun nga, yung pagpapaalala sa atin ba na alam mo 'yun, ako minsan talagang, yun yung lagi kong kuwan, kumbaga doon ako bumabalik o nagiging grounded ulit 'no, na Mhm. napapaalalahanan ako na 'di ba, buhay ka ngayon hindi yan para wala lang 'no, yung parang hindi, buhay ako kasi parang hindi siya normal, 'di ba, para sa akin hindi siya normal na buhay ako today 'no, extraordinary kumbaga parang, blessing and, gano'n din yung pananaw ko sa ibang tao na nabuhay sila ngayon. Hindi lang din akyal ba normal lang sila 'di ba, buhay sila ngayon normal lang, hindi extra may ano 'to, may gift 'no, may blessing din para sa kanila, special sila kumbaga. Mhm. So, kung iniisip kung lagi mo kasing iniisip na special din yung ibang tao, 'di ba? So mag-iiba yung pananaw mo, Mhm. Sar. Alam mo dito rin sinabi rin, Nora's kindness, no? Yung, di ba kasi pag sinigawan ka, pag pagalit na yung sagot sa'yo, talagang mag-walk out ka o kaya talagang papatulan mo rin siya. Pero ito nung ginawa Mm. ni Nora na sinabi niya, pwede ba kitang yakapin, pwede ba kitang ipag-pray, nagpakita dito si Nora ng heart of God. 'Di ba? Nagpakita siya kung sino ang Panginoon sa buhay ni Bridget. At ang lesson din dito, kahit tayo ay nagkakamali, 'di ba? Sabi mo nga kanina, hindi, walang, hindi ibig sabihin na buhay ka walang dahilan. Mas may dahilan nga bakit ka pa Mm. At nabuhay. saka 'wag So, mong babalian, Sar. Mm. 'Wag mong babalian. 'Wag mong babalian ng buto 'no, 'di ba yung 'pag yung kakausapin mo oo. yung tao tapos dahil Oo nga, no. Alam mo, kahapon oo. pa tong salita at tanong sa akin. Kahapon pa to. Oo, hindi at saka yun, alam mo 'no, dapat lagi kang handa. Yun Oo. yun yun ang isang lesson din. Alam mo, ngayon ko lang din naisip 'no, Oo. paghaharap ka sa isang confrontation, hindi para makipagtalo, 'di ba? Kundi para maging, alam mo yun, makapagbigay ka naman kahit Ng na comfort. kakaunting tulong. Oo. But then dapat ready ka. No, Na dapat ready makipagbuno. na 'di ba, dapat ready ka na Ano? expect mo na hindi lahat ng sasabihin mo Oo. tatanggapin niya. So ang next question dun is pag hindi niya tinanggap, ano yung susunod na reaction mo? Ito yung nga dinidiscuss natin. Pero yung maganda rin dito, yung sa side naman ni Bridget, kahit nagkamali siya, siguro hindi natin alam paano siya nabuntis, no? Pero makikita mo dito na naramdaman ni Bridget dahil kay Nora na kahit nagkamali siya, mahal pa rin siya. May nagmamahal pa rin sa kanya at willing pa rin siya tanggapin ng Panginoon. Yun yung magandang lesson doon, no? Yung makita, maramdaman ni Bridget yung unconditional love ng Panginoon through Nora. Kaya ang bawat isa po sa atin ay may role talaga na magpakita ng pag-ibig sa ibang tao dahil yung source natin ay si Lord. So kahit mahirap yung tao na mahalin, katulad Mhm. mo minsan din, Mhm. o di ba na-link ko na naman sa'yo? Pero pinagpapasensyahan ko po talaga yan lagi si Robin. Everyday po talagang nagpe-pray ako ng maraming pasensya. Hindi, joke lang. Oo, ako pala, oo. Oo, Hindi, pero, shoutout pala, good morning sir sa aking auntie kay Auntie Nora, Mama Nora, hello. Hello po, Mm, Auntie Nora. mapasensya din yan, kahit ikaw Oo. papasensyahan ka rin niya. Oo.
Ayan Sige, po. ako, Oh, sige, may dadagdag ka? hindi sabi, ako bakit napunta sa akin yung topic? Yeah, hindi, akala ko may dadagdag ka pa. Pero eto ha, Oo. challenge po natin sa ating mga tagapakinig. Choose to lead with kindness today. Kung may kindness ka kasi may love ka, reach out to someone who seems difficult. Sino ba yung mga taong difficult for you? Yung hard na pakisamahan. So, why not? Di ba, mahirap yan din. Pero, di ba, kung ikaw ay anak ng Panginoon, talagang lahat ng pride mo, dudurugin talaga ng Panginoon. Why not reach them out? Nung mag-reach out tayo sa kanila and show them the same unfailing love na inoffer ng Panginoon for Bridget. Kasi yun din yung same love na ino-offer niya para sa'yo. Kaya ang ating tanong muli, Bin, sa ating mga tagapakinig, paano nyo po pwedeng ipakita ang iyong pag-ibig sa mga taong mahirap mahalin? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Ano ang gagawin mo kung may nakita kang nahihirapan sa daan? Isipin mo to, isang buntis, biglang nananakit o nanakit ang tiyan sa gitna ng kalsada. Halos manganak at wala pang ambulansya o mga sasakyan. Yan ang tampok natin sa ating kwento ngayong araw. Habang naguguluhan ang marami, saktong dumaan si Police Officer Imperial at agad kumilos. Gamit ang kanyang kaalaman bilang dating nurse, inalagaan niya ang buntis at pinanatiling kalmado habang nasa gitna ng trapiko. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, ligtas na naisilang ang sanggol at maayos din ang kalagayan ng ina. Sobrang thankful ang pamilya kay Officer Imperial at malinaw na kahit simpleng action lang o action lamang pwede talagang magligtas ng buhay. Kaya po mga kaagapay, tulad ng ating hero ngayong araw, kapag handa kang tumulong at may puso ka para sa kapwa, kahit ordinaryong tao, pwede kang maging bayani sa araw ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, kinasuhan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang isang residente ng Dipolog City matapos madiskubring 2 beses siyang nagparehistro para sa National ID. Unang gamit ang pekeng pagkakakilanlan at sumunod gamit ang tunay na pangalan. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, may parusang 3 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multang 1 milyon hanggang 3 milyon na piso or 3 million pesos ang sinumang sadyang magsumite ng maling impormasyon sa ilalim ng Republic Act No. 11055. Bilang hakbang laban sa pandaraya, nakikipagtulungan ang PSA sa PNP Anti-Cybercrime Group upang tukuyin ang mga nasa likod ng email scams na gumagamit ng pangalan ng National ID. Nauna ring may kinasuhan sa Cebu City kaugnay ng pekeng ID. Kaagapay, ang National ID ay para sa lahat at nakasalalay sa ating katapatan ang tiwala sa sistemang ito. Huwag abusuhin ang integridad ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:27 ng umaga at para sa ating mga balita, personal na binisita ni Vice Presidente Sara Duterte kahapon, araw ng Lunes, ang mga biktima at naulila ng lumubog na sasakyang pandagat ng MV Tricia Christine 3 upang maghatid ng tulong at makiisa sa kanilang pagdadalamhati. Alas 7 pa lamang ng umaga nang dumating ang Vice Presidente
sa Sulu at agad na nagtungo sa DPWH 1st District Engineering Office. Doon ay namahagi siya ng cash assistance, sako-sakong bigas at relief goods para sa 127 survivors, 18 na mga naulilang pamilya at 13 pamilya na patuloy pang naghahanap sa kanilang mga nawawalang kamag-anak. Matapos ang aktibidad sa Sulu, tumuloy naman si Duterte sa Grand Astoria Hotel dito naman sa lungsod ng Zamboanga upang personal na kausapin at tingnan ang mga biktima. Binigyan diin niya na walang sapat na salita ang makakatumba sa pait na dulot ng nangyari sa mga biktima, ngunit tiniyak niya sa mga pamilya na kaisa nila ang pamahalaan sa pagpasan ng bigat ng hamong ito. Kasabay ng pakikiramay, nananawagan din ang Vice Presidente para sa isang masusing investigasyon at mas maayos na sistema ng impormasyon. Ayon sa kanya, nakipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa National Bureau of Investigation o NBI upang masigurong maging organisado ang pagtukoy at pakikipag-usap sa mga pamilyang naghahanap ng kasagutan. Iginiit niya na hindi dapat hinahayaang mga pa sa pagkuha ng impormasyon ang mga kaanak, kaya't mahalagang may malinaw na hakbang at tanggapan silang mapupuntahan para sa tamang detalye. Zambasulta Balita. Na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isa pang bangkay mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa isinasagawang search, rescue at dive operations malapit sa Balok-Balok Island, Basilan kahapon. Natagpuan ng PCG Technical Diving Group ang biktima sa loob ng accommodation area sa ilalim ng 187 feet. Matapos isakay sa BRP Melchora Aquino at ilipat sa BRP Capones, dinala ang labi sa Zamboanga City Port habang nakikipagtulungan ang Coast Guard sa lokal na pamahalaan para sa pagkakakilanlan nito. Sa ngayon, umakyat na sa 46 ang kumpirmadong patay habang 316 ang nakaligtas. Zambasulta Balita. Oras natin, alas 7:30 ng umaga. At sa mga sandali ito, Bino, ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para ma-interview po ang isa sa mga survivors sa naganap nga na paglubog ng barkong MV Tricia Kirsten 3. Actually, itong araw na ito, pang 15 days na ito, no? Nung last time na nangyari, last January 26. Makakasama po natin via Zoom si Patrolman Algabid Kadi. Sir, good morning. Welcome po sa ating programa. Good morning, ma'am. Patrolman Algabid Kadi, ma'am. Morning. Yes, good morning po. Ayan po, sir, no? Sir, pwede niyo po ba munang i-share sa amin kung saang unit po kayo pala under po? Ma'am, na-assign po ako sa 905 Maneuver Company mula po sa Maimbong, Sulu. Okay. So, yung po ba yung dahilan kung bakit po nung gabi ng January 25, nandun po kayo sa barko ng Aleson kasi papunta po kayo ng Sulu for duty? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For duty po, ma'am. Pabalik na po ako ng Sulu. So, dito po parang nagbakasyon lang po kayo? Mayroon lang kaming minasikaso dito, ma'am, na about din sa trabaho. Tapos yun, ma'am, pabalik na rin kami ng Ayan po. Sige po, sir, no. Alam ko po, no, medyo naging mahirap po ang inyong pinagdaanan. At kahapon nandito rin sa ating estasyon actually yung mga ibang kasamahan nyo po, no, na interview din natin sa ating Ahensya de Consensya with Sir Jason and Ma'am Dumabok. At yun nga, alam ko medyo naging mahirap kahit sabihin natin tayo ay men in uniform pero may mga struggle that time. Pwede nyo po ba kami, sir, kwentuhan po? Paano po ba nagsimula ang lahat? Nung mga panahong iyon po, ano ang mga una nyong napansin bago talaga lumubog yung barko? Actually, ma'am, nung gabing yon, tulog pa po ako. Ginising lang po ako nung katabi kong babae, ma'am. Mhm. Tapos,
nagising ako, nagtaka na lang ako, nakasuot na sila ng mga life jacket. Mhm. So, nung tumayo ako, pansin ko na agad na medyo tagilid na yung barko, ma'am. Mhm. Mga anong oras So, po yan na napansin nyo na nagising kayo? mga siguro mga 12:55 ganyan, ma'am. Mm. 12:55 na. Mhm. Mhm. Tapos, ma'am, nung napansin ko yung tagilid na, tinignan ko yung tura ng barko, nakita ko parang pinapasok na ng dagat, ma'am. Mhm. Okay, nasaan Ma'am, po so, kayo that time? kasi ma'am, nasa doon, yung higaan ko kasi, ma'am, Second nasa doon, floor. ma'am, din ng second floor, ma'am. Yun, ma'am, bali sa Mhm. bandang doon. Okay. So napansin nyo po na pinapasok na ng tubig dagat ang barko. Yes, ma'am. Pumapasok na pa konti-konti, ma'am. Okay. So ano pong ginawa nyo nung nakita nyo po yun? Nakita ko yun, ma'am. Hindi naman ako nagpanik. Kinuha ko yung life jacket. Hinawakan ko lang. Tapos, punta na ako sa bandang kanan ng barko, ma'am, bali dun sa gilid talaga. Ikaw, dun sa mga kasama ko na sabi ko, may mga hawak na bata at matanda. Bali, lumakat. Pag ano lang, kasi gusto ko silang tulungan para pumunta sana dun sa gilid para kung lulubog man yung barko, mabilis na silang makalabas ng barko. Mm-mm. Nung panahon po ba no, nung may tubig na yung barko, patagilid na din po talaga nung nagising kayo yung barko? Or nakatakbo pa po siya ng nakalayag pa po ng mga ilang minuto or isang oras? May nagsasabi po kasi mga bandang alauna pasada pa talaga nakalayag pa ng padahan-dahan palayo ang barko eh. Totoo po ba yun? Anong Mhm. Aw. Sige sir, lapit lang po kayo sir sa inyong gadget. Medyo hindi po kayo marinig. Sige po. likuran ng barko, nung pinapasok na siya ng dagat, bali tumatakbo pa ho yun, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, mga siguro mga 5 minutes lang, ma'am, or ganyan, 4 minutes, 3 minutes. Mabilis yung pangyayari, ma'am. Bali, nung nakilid siya, dire-diretso na ho yun na palubog yung barko. Okay. So ano pong ginawa nyo nung ilang minuto lang palubog na yung barko? Paano na po kayo napunta sa dagat? Tumalon po ba kayo? Hindi, ma'am. Inintay ko na lang, ma'am, yung barko na lumubog na talaga siya. Okay. Nung malapit na sa dagat, saka ako tumalon. Okay. So, paano po yung mga ibang kasamahan nyo? Di ba may mga kasama po kayong mga pulis din? Magkakahiwalay po ba kayo that time? Magkakahiwalay po kami ng higaan, ma'am, at saka hindi rin namin alam na magkakasama kami lahat doon sa isang barko na yun. Okay. So, nalaman nyo na lang na magkakasama kayo nung nagkaalaman na survivor na kayong mga mga Yes, ma'am. PNP. Yes, ma'am. Doon na lang namin nalaman na magkakasama pala kami doon sa barko. Oo, pero nung nasa dagat na po kayo, hindi po kayo nagkita-kita. Hindi kayo nagkakilanlan na, uy, ikaw kasamahan kita. Hindi, ma'am. Bali yung nakasama ko lang doon, yung bagong assign doon sa company namin, si Patrolman Ayob. Bali, doon na lang din kami nagkaalaman na police kami nung, yes, ma'am, matagal-tagal na kami sa dagat. Oo. So, nung lumubog po yung barko, may iba po ba kayong kasama? Like, kasi kanina po nasabi nyo, may mga nakita kayong mga bata, may mga matatanda. May humingi po ba ng tulong sa inyo? Yes, ma'am, nung nandun na kami sa dagat, bali, si Patrolman Ayob, mayroon siya nakitang maliit na lifeboat. Mhm. Tinawag niya ako doon nakasakay na kaming dalawa. Doon na kami nagsimulang tumulong, ma'am. Kinuha namin mga kasama naming pasahero na sumisigaw, na humingi ng tulong. Inisa-isa namin, ma'am, pinasakay doon hanggang sa hindi na kami kasya doon kasi lumubog na din. Inipon na lang namin sila, ma'am, para hindi kami magkakalat-kalat. Inipon na lang namin. Life jacket naman sila. Yun, ma'am, ang ginawa namin. May boat po, no, na minention nyo. Saan po galing yun? Bali doon din sa lumubog na barko, ma'am. Okay. So, nakuha nyo po yun. So, sir, habang nangyayari po yun, ano po ang nasa isip nyo? Anong tumatakbo sa isip nyo? Ano po yung nararamdaman nyo that time? Ma'am,
parang nabigla lang ako ma'am na parang sabi ko, totoo na pala to, na nangyayari na pala to. Mhm. Parang, pero okay lang, parang okay naman ako ma'am, hindi naman ako na panic. Sabi ko, kasi kahit papano, sabi ko, bago lumubog yung barko, meron nakahingi na ito sila ng rescue. Oo, naka-distress call na. Yes ma'am, sabi ko, hindi na ito magtatagal, may magre-rescue na rin sa amin. Oo, maganda din po talaga yung may alam po talaga, sir, no? Kasi magpapakalma po yun sa inyo. Like po sa inyo, nakikita ko ngayon, alam nyo paano kumalma that time. Yung iba po kasi nagpapanik. Pero kung alam nyo na yung paano yung mangyayari pag lumubog, alam nyo may tatawag na. So nakadagdag po sa inyo yun para magkaroon kayo ng peace sa puso nyo kahit papano. Yes ma'am, malaking tulong po talaga ma'am yung pagiging kalmado mo sa mga oras na ganun ma'am. Mm. Pero sir, ilang oras bago kayo na na rescue? Sino ang nag-rescue din po sa inyo? Actually ma'am, siguro mga 2 hours and 30 minutes na kaming lumulutang sa dagat. May nakita naming speedboat ng ma'am, Maritime PNP. Okay. Ma'am. Bago pero siguro mga hours pa kami ma'am bago kami nakasakay agad ng boat ma'am. Oo, bago na rescue. So mga anong oras po 'yun? Mga alas 4, alas 3. Mga alas 4 na yun ma'am, ganun. Oo. So ano pong ginawa nyo nung for 3 hours palutang-lutang po kayo? Tapos madilim pa po 'yun, no? Walang ilaw. Ma'am, mga ganun katagal ma'am, meron din kasi kami ma'am na ni-revive na nung napulot namin na 6 months old na baby. Okay. Bali mga siguro almost 1 hour din namin ma'am na sinubukang buhayin ng bata. Opo, nawala po yung audio nyo. Lapit lang po kayo, sir, Ayos ganun ma'am. So, pwede nyo po bang ikwento sa amin paano nyo po nakita yung 7-month-old actually yun eh. Ang alam ko po sa story na yun, nabitawan siya ng mama niya ata. Nung nagkagulo-gulo na po. Paano nyo po nakita yung bata? Yung baby? Ma'am, nung habang palutang-lutang kami doon, kasama ko si Patrolman Ayob, marami na kami doon ma'am kasi ganun. Tapos nakita namin ma'am, malapit sa amin na lumulutang ma'am. Nilangoy agad namin ni Patrolman Ayob, kinuha namin. Nung nakuha namin ma'am, nilagay ko siya sa life jacket ko. Doon na bukang i-revive yung bata ma'am. So habang palutang-lutang kayo, sinusubukan nyo pong i-revive ang baby? Yes ma'am. Mga almost 1 hour namin yun ma'am na umaasa na sana mabuhay yung bata. Oo, so hanggang na-rescue kayo, so kayo na po ang nakabigay sa Maritime or sa Coast Guard yung nakita nyo pong baby. Yes ma'am, iniabot, yun lang yung una-una naming iniabot sa nag-rescue sa amin. Sabi namin, kunin nyo subukan nyo pa din na i-revive pagkasakali. Paano nyo po ginawa yun, sir? Kasi, so, binigay nyo po yung life, tama ba? Binigay nyo ang life vest sa baby. Paano po kayo? Ma'am, bali yung sinabi kong yung lifeboat na namin. Doon yun nilagay. Hindi ma'am, bali, hindi na kami nakasakay doon ma'am. Parang inaapakan na lang namin kasi lumubog na din yun. Okay. Pero actually totally na lumubog talaga. So, doon nyo, paano yun? Nakaapak kayo doon habang nire-revive nyo po yun? Yes ma'am. Nakaapak ako doon, bali siya yung nilagay ko sa life jacket ko. Okay. Sir, ano po yung sigurong lesson na natutunan nyo po sa nangyari po sa inyo? Kung meron kayong realization po sa nangyari sa inyo, ano po yun? Ma'am, ako lesson doon ma'am na kahit anong pangyayari or insidente, mahalaga talaga ma'am na kumalma ka lang, mag-isip kung ano yung mga bagay na makakaligtas sa'yo. Ganun ma'am. Ano naman po sir ang gusto nyong sabihin sa mga kapwa nyo na na-survive, no? At sa mga pamilya po na talagang may mga na-confirm na po, no, na isa ang kanilang member of the family ang nasawi po dahil nga sa insidente. May words of encouragement po ba kayo para sa kanila?
Ma'am, doon sa mga may mga milang na ma'am, kikinap po ako sa kanila ma'am. Doon naman sa mga kasama kong survivor, tuloy lang ang buhay at gamitin natin sa mabuti yung binigay sa atin ng Panginoon na pangalawang buhay. Mhm. Buti din po sir, no, hindi naman po kayo nagkaroon ng kahit konting trauma, wala po bang bumabalik-balik sa isipan ninyo yung mga pangyayari? Paano po kayo naka-cope up? Mama, actually mama, okay naman ako mama. Wala naman akong kahit na nung naman na sitwasyon ko mama. Okay naman ako ma'am. At yan yung, yes po, ano po yun sir? Sanay na ako sa dagat ma'am. Okay. So maganda talaga yung may training, no? So maraming salamat po Sir Kadi sa inyong testimony at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga survivors at patuloy ang ating panalangin sa mga pamilya na hinahanap pa rin ngayon ang kanilang kamag-anak na hindi pa rin nakikita at praying din sa mga family na grieving, no, nasa grieving period pa ngayon. Sir, sabi nyo nga po, may dahilan pa kung bakit kayo nabuhay at alam ko po tinawag kayo ng Diyos para po maglingkod sa ating bayan. Continue the good work po. God bless you po sir at alam ko po marami pa po kayong maililigtas sa ating sa mga kababayan natin. God bless you po Sir Kadi. Sir, ma'am, thank you ma'am. Nais ko lang po ma'am batiin yung aming Force Commander na si Police Colonel Joseph L. Ortiga at sa aming company commander na si Police Captain Dennis L. Pizarro. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Lalo na po kay Sir Ortega, na-interview na natin yan si Sir Ortega. Sige po sir, maraming salamat. God bless you po. God bless ma'am. Thank you. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga. Bin, ating napakinggan no, ang testimony ng isa sa mga survivor ng MV Tricia Christine T. At nagpapasalamat tayo, Bin, no? Sabi nga ni Dr. Annalisa D, may mga tao talaga na mabilis ang cope up. At nakita natin yun kay Sir Kadi na ano man nangyari, yung pagiging kalmado din talaga, Bin, no? Yun ang nakatulong sa kanya. Kaya nga no, at saka yun experience din Sar, no. Alam mo yung yung pagkalmado ka, no, nakakapag-isip ka ng mabuti talaga, 'di ba? Kasi nga actually nandun siya sa situation pero iniisip niya may sa ganitong sitwasyon of parang official business to eh. So Oo. automatic na hindi siya mapapansin, 'di ba? Or wala makakatawag ng rescue. Parang gano'n, no. So tama. Yes, at Mm. pwede po natin siyang gayahin, no? Alam natin, sa panahon, lalo na ganyan, mga barko, mga eroplano, automatic, alam natin na nakatawag na yan ng tulong bago pa man talaga ang lahat. Pero mas maganda talaga na huwag mangyari yun, yung mga ganyang bagay, no? Kasi syempre kinakatakutan din natin yan. Ganun pa man, maraming, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil naging ganun ang response ng ating guest kanina. Ayan po, oras natin, alas 7:46 na ng umaga. Siyempre, yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. At mamaya po, abangan nyo po dahil magiging guest natin ang Acting Assistant Regional Director ng NAPOLCOM Region 9, Attorney Alexis De Lima. Pag-uusapan naman po natin doon sa mga interesado at gustong mag-apply para po sa PNP. Mamaya po malalaman natin kung kailan, ano ang proseso, ano mga dapat i-ready ninyo para sa magiging filing. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Oras na. Ang mga agong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines.
Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast. Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970, after 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma became a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remember like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she get involved into the local church. And the local church flourished her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay. Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala. Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito.
Pagkatapos bumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o maltapuan ng mga rescuer. Ang tatlong tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Uy, Mare! Di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo. Kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku! Kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman! Sure ako dito! Okay na to! Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Serbisyo Publikong Aksyon. Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal, gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
Oras na Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan naman namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 1 minuto bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna sa ating mga viewers sa Facebook. Ayan, basahin ko muna ang comment ni Kuya Noli Aguilar. Mapagpalang araw at makulimlim na Martes, mga kaigsuunan ONZ staff. Ayan, makulimlim pa ba hanggang ngayon? Kanina nga, parang makulimlim. Hello po Kuya Noli Aguilar. Kay Ma'am Liliana Hunt, ang sabi niya pa, saludo con amor de Dios con todo vivientes del ciudad de Zamboanga y todo el día na estasyon del DXAS. At ang kanyang reflection sa ating segment na salita at tanong ngayon, maskin difícil dale mira el amor con el magagente, no quiere kita o no quiere ka naton difícil man junto, prikura lang syempre kita dale mira kanila el bueno, manda kanila sinti kay chene kita Diyos, tarena, su amor na vida del gente. Reza kita kun Diyos el manera para del su amor para kanaton y pwede tamen kita dale mira na otro. Ayan, maraming salamat po Ma'am Liliana Hanta na dapat mahirap na mahalin yung mga difficult people, pero gaya nga ng sabi natin, tayo din naman naging difficult person naman din tayo, kaya kailangan ano ang naramdaman natin mula sa Panginoon ay yun din ang ipakita natin sa iba. Maraming salamat po Ma'am Liliana Hunt. Pag-usapan natin. Nagagalak po tayo dahil ngayong araw ng Martes ay makakasama po natin mismo ang ating assistant o acting assistant regional director ng NAPOLCOM. Matagal na po talaga natin siya gustong ma-interview dito sa ating programa. At ngayon, may malaking announcement po kasi gagawin ang NAPOLCOM lalo na po doon para sa mga interesadong aplikante. Pag-uusapan po natin, isa sa mga topic natin ngayon ay ang tungkol sa PNP entrance examination for year 2026. Narito po kasama natin live sa ating studio, Attorney Alexis De Lima. Attorney, magandang umaga. Good morning po. Yes, good morning po. And Ma'am Sara May Tulabing, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programa natin ngayon. Good morning, everyone. Ayan, welcome po sa ating programa At Last Attorney. Mai-interview na rin po kita. At naniniwala po tayo, may malaking announcement po na gagawin. Yearly naman po ito, Attorney, di ba? Pero napakahalaga na mai-announce natin ito, lalo na napapakinggan po tayo sa Zambasulta area at sa iba pang bahagi ng Mindanao. So, Attorney, pwede nyo po bang i-share sa amin ano yung activity na gagawin ngayon ng NAPOLCOM? Yes, unang-una po nagpapasalamat po kami sa DXAS, Of course, dahil nabigyan po kami ng opportunity to make this important announcement, especially doon sa mga kababayan natin na gustong maging miyembro ng Philippine National Police. Ang NAPOLCOM, alam niyo po, kami yung government agency that has the mandate to supervise the Philippine National Police. And of course, part of that mandate is to administer itong tinatawag nating PNP entrance and promotional examination. So, dalawang examinations ito. Isang entrance examination intended para dun sa mga college graduates na sabi ko nga would like to be part of the Philippine National Police.
So they can take this examination. And the other examination is yung promotional examinations. Ito naman yung para dun sa mga pulis na and those who'd like to be promoted to the next higher rank. So Yan. magkasabay po ba ito, attorney, na gagawin ninyo or mauuna po yung PNP entrance examination? Actually, sabay po ito, no? Yung PNP entrance and promotional examinations. And simultaneous din ito all over the country. Madami kaming examination centers, as I've said, all over the country. At dito po sa Region 9, no? Ang examination center po namin ay dito sa Zamboanga City at saka sa Pagadian City. And yung examination date namin is on April 19, of course, this year, 2026. Ayan, may ilang buwan pa po kayo para mag-ready. Pero may mga online registration na po silang dapat gawin, attorney, no? Yes, opo. And kaya po kami nandito ngayon because we would like to make this announcement na meron yan tayong schedule ng online registration. Kasi alam nyo po, medyo nag-innovate tayo, no? And gusto rin natin na yung processing natin online na, no? Iniwasan natin yung overcrowd yung mga tao dito sa office natin. So, meron kaming mechanism, no, that we came up with na kung saan pwede sila mag-register through online na lang. And yung schedule ng online namin registration will take place from February 16 to 20. Again, February Next 16 to 20. Tama po, next week, Monday po mag-uumpisa yung online registration namin. Pero 4 days lang siya, attorney, no? February 16 to 20 lang siya. Yes, February 16 to 26 February 16 to 20 lang po, 4 days lang. But alam nyo po, minsan nga hindi na umaabot on the 4th day dahil sa sobrang daming gustong mag-take ng exam namin. Madami ang nagre-register online, no, on the first day pa lang, second day, minsan third day pa lang, naku-close na. So we would encourage doon sa mga interesado on the first day pa lang kung pwede mag-register na sila kasi limited yung slots natin. Opo. Ano pala siya, attorney? Dapat keyboard warrior sila. Paunahan tsaka magandang internet dapat. Tama po, tama po. And we highly encourage them na dapat stable yung internet connection nila once they're going to register online this coming February 16 po. May page po ba kayo na dapat nilang puntahan, attorney, at doon nila i-click ang registration or QR code? Yes, and this is an online registration, so therefore kailangan po nila mag-login or mag-register through our online, yung website namin. Yung website namin is www.napolcom.gov.ph. Again, it's www.napolcom.gov.ph. At meron pong link doon, ida-direct sila kung saan yung platform, kung saan gagawin yung online registration. Parang ano siguro yan yung experience namin sa civil registration. Then if we fill out kung anong region ka, para yun po ang maipasok. So dapat ready din po ang bawat isa na may email, tama po ba? Tama po, no? Kailangan yung mga personal details nila doon. And of course, although kahit nandito sila sa Zamboanga, meron silang preference, no? Whether mag-take ba sila dito sa Zamboanga or sa Pagadian or even elsewhere in the country kasi open yun doon, no? So pwede sila mamili kung saan examination center sila, they would prefer to take the examination. Bago po natin pag-usapan yung mga qualifications and mga proseso po, sino ang pwedeng mag-apply sa Region 9? Like, for example, attorney, yung outside Region 9, pwede ba sila dito kung gustong mag-PNP, dito kung gustong mag-apply, dito akong mag-register, pwede po bang ganon? Well, although wala kaming express na parang prohibition, no, because open ito sa lahat ng qualified, but we highly encourage na kung if ever taga ibang region, meron tayong ma-examination center doon. And in fact, I'd like also to take this opportunity to make this announcement, especially doon sa mga kababayan natin na taga Sulu or taga Basilan or Tawi-Tawi, because aside from yung exam center natin dito sa Zamboanga at saka sa Pagadian, meron din tayong exam center sa Holo, Sulu, no? First time po ba yan? Opo, pero hindi ito online. Ito po ay walk-in. So first come on a first come first serve basis, and I'd like also to announce na yung filing period ay mangyayari or magaganap
sa March 2 hanggang March 13, no? So take For note of that. Sulu po yan, attorney. For Sulu po ito, Sulu Examination Center. So all in all, dito sa Region 9, 3 yung examination center natin. Meron sa Pagadian para doon sa mga from sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Meron din tayong sa Zamboanga City, and of course doon sa mga kababayan natin taga Tawi-Tawi at saka taga Jolo, meron tayo diyan sa Jolo Sulu. However, itong sa Jolo Sulu, hindi ito online, walk-in ito. May specific venue na po ba tayo for or to be announced pa po? To be announced pa yung venue kung saan sa Jolo Sulu yung ano natin, yung gagawin yung walk-in processing ng ating itong examination. But for for Zamboanga City, yung processing natin, kasi mag-online sila after the online registration, bibigyan sila ng date kung kailan sila pupunta sa office dito, no? Because ika-capture yung ano nila, pipicturean sila. Image. Image, yan. And at the same time, magbabayad sila dito. So, yung processing sa Zamboanga City dito sa Fidco building sa may Veterans Avenue, and sa ano naman doon sa Pagadian, doon sa regional office namin sa Pagadian City. How about po sa Jolo Sulu, yung mga gustong ma-promote, attorney, doon din po sila? Yung sa Jolo Sulu, no, hindi ko lang ma-confirm kung meron ba din tayong processing for our promotional examinations doon sa mga in-service. Pero dito sa Zamboanga City and sa Pagadian City, I can confirm na meron tayong processing para doon sa mga pulis na and would like to be promoted to the next higher rank. Ayan. Pag-usapan naman po natin, attorney, sino yung mga qualified na mag-PNP entrance examination? Yes. Unang-una, yung mga college graduates, no, and regardless of their course, for as long as they are baccalaureate degree holder. So even if you are an education graduate, a nursing graduate, no, you can take our examination, no. And yung edad nila, dapat hindi sila over 30 years old, and dapat hindi rin less than 21 years of age, no. So 21 to 30, hindi dapat over 30 years old but not lower than 21 years old. May like po ba sa iba dapat single, walang anak? May ganyan din po ba sa NAPOLCOM? Hindi naman po, kahit sa pagpasok sa Philippine National Police, kahit sila ay married na, hindi naman prohibition yon, no. So pwede pa rin kahit yung married na or kahit yung may anak na, they are all welcome to apply and take our examination. How about po yung issue natin sa height? May ganun pa rin po ba tayo, attorney? Height requirement? All right. Ito, very good question po, no? Dahil in as far as yung height requirement is concerned, hindi na winave na natin yon, no? Ibig sabihin, for purposes of taking the examination, hindi na namin minimeasure yung height, no? Hindi na namin tinitingnan yung height ng aplikante. However, once they're going to apply with the Philippine National Police, yon, meron tayong certain height standards na ino-observe doon, no? But para doon sa mga kapatid nating members of the cultural minority group, if for some reason hindi pa rin nila na-meet, no? Hindi pa rin nila na-meet yung minimum height requirement once mag-apply sila sa PNP, meron naman tayong yung tinatawag natin na nag-issue naman tayo ng height waiver para dito sa mga miyembro ng cultural minority group. Opo. Ano po yung so far na encounter nyo, attorney, na height pwede palang mag-PNP? Para baka yung iba, may mga 4'9", 4'11 po ba? Ayan, basta 5 flat, no? Yan, para sa mga babae, even lower than 5 flat, no? Basta't may height waiver sila. Pero yung standard ngayon sa PNP, ang standard natin is 5'2" for male applicants and 5 flat for female applicants. Yan. But for doon sa mga height waiver, pwede pang bumaba 'yon, no? For as long as they will be able to secure yung tinatawag natin height waiver from our office also. How about po dito, attorney, sa mga gustong ma-promote? Ano po yung mga qualifications? May ganyan po ba, no, for sure, attorney? Anong mga dapat bit-bit nila na para ma-consider po sila pwedeng ma-promote? Yan. Para doon naman sa mga pulis na and would like to be promoted, actually meron tayong klaseng 4 na classification ng examination for our police officers. Meron tayong tinatawag na police officer 4th class,
police officer third class, police officer second class exam, and of course yung police officer first class exam, no? Very briefly, ito lang rundown doon sa mga qualification, and of course ito again intended to para doon sa mga pulis na, no? Doon sa mga PO port class magte-take ng exam namin, kailangan niya yung rank nila ay police corporal to police staff sergeant. Alright? Doon naman sa PO third class, yung mga magte-take dito ay dapat they are already holding the rank of police master sergeant to police executive master sergeant. Yan. And yung police officer second class, yung PO second class natin, ito yung para doon sa mga police lieutenant to police captain, and yung PO first class or police officer first class exam natin, ito yung mga officers holding the rank of police major to police lieutenant colonel. Yan. So yun yung ano nila, yan yung mga pwedeng mag-take nitong mga examinations intended for police officers. Pag ganito po ba, attorney, marami po may quota rin po ba ito? Like ilan lang ang pwedeng ma-promote this year, ilan lang ang quota natin sa PNP hiring din? Sa hiring natin sa PNP, yes, and every year yung quota is being determined by the National Headquarters of the Philippine National Police, of course with the approval of National Police Commission, office namin, central office, no? But yung sa sa exam natin, limited din yung quota. Pero ang good news para doon sa mga police officers na naobserbahan namin for the past several years, hindi naman napupuno, no? Ibig sabihin, baka it goes to show, madami sa mga pulis natin ngayon ay mga eligibles na, no? Naipasa na nila yung exam namin. So, medyo kukonti na lang yung mga nagtitake ng exam namin. Siguro ito na lang yung mga wala pang mga eligibility. Speaking of eligibility, doon po sa PNP natin hiring, di ba, from civilian, required po ba, attorney, na sila ay NAPOLCOM passer din at the same time, or kaya criminology passer po? Yan, very good question, no? And again, if etong mga college graduate, kung meron na silang eligibility, no? And whether etong eligibility has been conferred through by Civil Service Commission, yung mga nagtitake ng Civil Service Professional Exam, and then passer sila. Doon naman sa mga college graduates natin na naipasa na nila yung licensure examination nila, regardless whether a teacher nurse, yan, and of course yung mga criminologists natin, no? And actually under the law, they no longer need to take NAPOLCOM eligibility examination. Hindi na nila kailangan mag-take pa. But for some reason, may mga iba nagte-take pa rin, no? For siguro additional parang credentials, no? Para once they will apply, doble plus factor dahil hindi lang isa yung eligibility nila, no? So kami naman, again, walang express prohibition para doon sa mga kahit na education graduate na kung gusto nila mag-exam and nakapag-register sila online, pwede naman, no? Yan. Pero itong NAPOLCOM PNP entrance exam, no? And actually intended rin ito para sa mga college graduates na wala pang eligibility, no? Kasi ito yung gagamitin nilang eligibility to apply sa Philippine National Police. So dapat po before sila mag-online registration, NAPOLCOM PNP passer na po sila? Hindi po. Etong online registration para pa lang sa pag-take ng exam. Yan. So once na ipasa na nila yung exam, eligible na sila. That's the time pwede na sila mag-apply sa PNP. Okay. So for clarification lang po, attorney, so pag eligible ka na, like board passer ka, teacher or nursing, no need na po mag-online registration. Tama po bang understanding ko? Yes. No need na mag-take ng exam namin. No need na for this online registration. Just like sabi ko nga kanina, pag mga teacher na, nurses na, they can immediately or directly apply sa Philippine National Police, no need to take the examination. Pero sabi nga, for some reason, may mga ibang mga college graduates tayo na nagte-take pa rin ng NAPOLCOM exam. Siguro gusto nila ng additional credentials para once mag-apply sila, medyo madami silang mga eligibilities na maipakita sa PNP, and therefore dapat
siguro gusto niya ipakita na dapat kunin niyo ako, i-hire niyo ako kasi Mhm. sobrang eligibility ka. Oo. Yan. Halimbawa po, attorney, clear na sila, pasado na sila, eligible na sila, passer na sila. Ano na po ang mga next na procedure po na dapat nilang gawin? Yan, the next procedure para for them to apply with the Philippine National Police, they have to wait, no? Kailan yung official announcement kung kailan mag-start yung processing natin sa Philippine National Police recruitment. Yan. So every year naman, meron tayong recruitment process for the Philippine National Police. No? Last year, actually nag-take out sila December 26, no? 220 from all over Region 9 ang nag-take off dito sa Camp Abendan, no? Mercedes, no? So nag-take out sila, and itong 220 ngayon na newly recruited individuals, no? Police na yan sila. They are undergoing training dito ngayon sa Pasonangka, no? Dito sa training center natin. Opo. Yan. So, doon sa mga eligible na at mga NAPOLCOM passers, antayin lang nila kung kailan mag-uumpisa yung processing ng recruitment natin this year, no? So for sure madami yan nag-aabang diyan, and you can also follow the page, yung page ng RRSU, no? Yung Regional Recruitment and Selection Unit 9, no? Nandiyan yan sa Facebook page. In fact, itong mga applicants natin may mga sariling GC rin yan sila, no? So I would encourage na siguro they participate or they join doon sa mga GC na yon para they can be updated, no, kung kailan yung mga upcoming na processing ng recruitment sa PNP. So what I understand po, attorney, parang 1 whole year process po ang ating hiring, kasi tama po ba, December pa last year oath taking, kasi pero nagsimula tayo like ngayon February pa lang, 'di ba? Nagsisimula na po tayo. So buong taon po yung process. Yes, no. In the past, no. In fact, 2 batches tayo in a year, no. Okay. Nagkataon lang last year medyo late tayo nag-start doon sa actual processing for the recruitment sa PNP. So, yun nga, medyo na delay. Nagkaroon ng mga activities ang PNP, nagkaroon ng konting delay, kaya nag-take out sila ng December 26 na. But sabi ko nga, every year yan. Every year, meron talaga tayong recruitment process sa PNP. And sabi ko, yung quota, that is to be determined by the PNP, no, National Headquarters. Pero every year, no, 200, this year 220 employment opportunities ang naibigay natin, no, doon sa mga kababayan natin. So hopefully this year mas mataas pa, at kung at one point nagkaroon tayo ng mga 600 na quota dito sa Pro9. So 600 individuals ang nabigyan natin ng stable na trabaho, dahil napaka-stable ang trabaho once they are part of the Philippine National Police. Actually, pinagpe-pray po talaga natin yung additional force dito sa Zamboanga alone nga lang, attorney, 1,600 plus lang po ang ating PNP. Kaya po laging sinasabi ng ating mayor na shared responsibility ang ating peace and order dito, kasi nga kulang. So praying na lumaki pa po yung quota, no, attorney? Yes, no. Tinitingnan naman din ng National Headquarters yan, no. Kung yung demand, no, dito sa region natin, especially with the inclusion of Sulu ngayon sa Region 9, no. So dito naman sa Zamboanga City, na-upgrade na yung Zamboanga City Police Office natin from Type B na City Police Office na upgrade to Type A, at present meron tayong 12 police stations. Meron na tayong PS1 to PS12. And dahil Type A na City Police Office ang Zamboanga City, so pwede na mag-establish ng additional police stations as much as 20, yung maximum 20 police stations. So sa mga kababayan natin dito sa Zamboanga, we will expect, no, the establishment of additional police stations in the coming days or in the coming months. Opo, kasi 98 barangays tayo, kailangan talaga ng mga additional police station. Pero attorney, pwede nyo po ba bigyan ng tips ang ating mga aplikante na nakikinig ngayon, ang examination coverage? Ano po yung mga dapat nilang pag-aralan para sureball ang kanilang pagkapasa sa examination na ito? Yan, no. Unang-una, ito, actually doon sa mga natin, sa mga
takers ng exam natin na mga criminology graduates, no, in fact meron na silang background kasi meron silang background sa mga police matters, no. Pero doon sa mga non-criminology graduates, no, kahit na wala silang background, pero madami ang pumapasa sa kanila, kahit mga education graduate, nursing graduate, no, kasi general information naman, but I would highly suggest na basahin nila, no, at least para may idea lang sila, basahin nila yung Philippine Constitution, no, especially with respect to Bill of Rights, no, yan, kailangan nila basahin yan para may idea sila, Bill of Rights. Pwede rin nila basahin yung law which created the Philippine National Police at andun rin specified yung mandates of the National Police Commission. Ito yung RA 6975 as amended by RA 8551, no? So yan yung mga dapat na basahin nila. Of course, meron din tayong yung sabi ko nga general information, and then meron din tayong part ng coverage ng exam, no, para sa PNP entrance examination, yung tinatawag natin verbal reasoning. Yan. At saka yung quantitative reasoning at saka yung logical reasoning, no. So ano yan? Medyo mabigat po, no? Mabigat yan, pero kailangan kayang-kaya ng mga graduates ng Region 9. Kayang-kaya. In fact, madami tayong mga examinees from Region 9 dati na nagtatap ng examination ng NAPOLCOM. Okay. How about po sa promotional examinations? Yan, sa mga pulis naman, of course, i-review nyo lang din yung POP nyo, no? Yung tinatawag natin na yung POP manual nila, no, Police and Operation Procedure, and of course yung coverage nila, meron din tayong police related laws, no, kagaya ng RA 6975 and RA 8551. Of course, police administration, police operations, lalong-lalo na yung tinatawag natin na quad concept, and of course yung values and ethical standards and uprightness. Yan, gusto din natin determine or tinetest din natin itong mga pulis na to, kung ganito yung mga sitwasyon na ba to, ano yung gagawin nila, no? So we test their pagiging morally upright ng ating mga kapulisan. Mga situational question pala dito to test their meron. righteousness. In fact, meron tayong question dyan that will require an essay answer. Yan, especially doon sa mga officers na, no, occupying the rank of police major, police captain. Yan, meron tayong essay dyan. Kasi we would like to hire people yung quality, no? Yan yung purpose din ng ating examination. Ang hindi nyo naman masabi na yung binabayaran namin, no? Kasi yan yung mga binabato na kami ang nagbabayad sa inyo. Masabi naman natin quality ang hinahire ng NAPOLCOM. Yes, no, kami sa NAPOLCOM, we always make sure that we'll be able to we ensure the integrity and credibility of our examination. In fact, every examination, meron kaming examining team, no, coming from central office na tumutulong sa amin dito. They act as observers and they act as administrators, no? So to ensure the integrity and credibility of this examination, no? So yun, very strict kami pagdating dito sa exam na ito kasi ayaw din namin na ma-compromise again yung integrity na examination namin. So stricto kami in the conduct of this examination. Lalong-lalo na sa mga examinees, especially in the past, no? May mga nag-attempt na to commit cheating and na-ban sila and they were sanctioned. Yes, in fact, yung iba nakapasok na sa PNP, no? Pero so dahil na-discover na they committed cheating, no? Tanggal sila sa service, no? Kasi they are not worthy to be part of the police service. Yes, kasi sa pag-take pa lang ng entrance exam, na pala, they committed dishonesty, di ba? So tinanggal sila from the service. Kasi ang impression din, hindi naman natin ginajudge ang lahat. Kung kaya natin maging dishonest sa exam, baka sa mga pag nasa posisyon na po tayo, no, ma-practice pa natin lalo. I agree. So yun yung iniiwasan natin kasi nadadamay po yung buong kapulisan natin pag may ganyan tayong mga record. Meron din dito, attorney, how do we read it? PESE, PC, written examination? Yan, eto rin naman, para ito sa mga lieutenant colonel na gustong ma-promote to full colonel hanggang general, no? Okay. So ito naman yung eligibility nila, no, doon sa mga gustong mag-take ng PESE, no? Ito yung tinatawag natin na Police Executive Service Examination, no? And PESE. So etong PESE written examination, yung filing period naman this coming February 18 hanggang March 20, 2026. So ito naman, pwede sila pumunta dito sa
office namin, no? Sa lahat ng mga offices ng NAPOLCOM, wherever they are assigned, anong region man, merong regional office ang NAPOLCOM dyan, pumunta lang sila sa regional office namin or kami dito sa Region 9, pwede sila pumunta dito sa Zamboanga City office namin, pwede rin sa Pagadian, sa regional office namin. And then from February 18 to March 20, we will accept their examination or their application for the PESE examination, yung written exam. Pero itong written exam ng PESE, as of the moment, no, wala tayong examination center sa Zamboanga City. Ang examination center lang ay Manila, Cebu, and Davao. Okay. Again, para ito doon sa mga may rango na Lieutenant Colonel, gustong mag full colonel hanggang general, no, 1 star, 2 star. Ito yung eligibility na they need to possess for them to be qualified to be promoted to the rank of full colonel or general, 2 star, 3 star general as the case may be. Kailan po nila malalaman at paano nila malalaman kung nakapasa po sila sa examination? Lahat ng examinees namin, no, and unang-una, of course, the results will be published doon sa website namin, doon sa napolcom.gov.ph. But aside from that, they are also being notified, no, pinapadalhan sila ng notice, pinapadalhan din sila ng report of rating nila. But if for some reason, nakita nila yung pangalan nila, napasser sila pero hindi pa rin nila natanggap, no, yung report of rating nila, they can always come to our office and we will issue a certification, of course certifying to the fact that they have successfully passed that examination, no. So yun yung ginagawa namin. At lastly, attorney, no, before we end po, ano po inyong panawagan sa ating mga tagapakinig? Alam mo, ililink ko lang, attorney, baka may mga aplikante po tayo na takot ng mag-apply kasi nga po doon sa nag-viral na balita ngayon na sa isang reception rights ay nagkaroon po ng allegedly hazing po at baka may takot na sila, ayoko nang mag-apply. What is your encouragement and assurance po? Yan, unang-una doon sa mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ng programa natin ngayon, no? And of course, sabi ko nga, yung pagpasok sa Philippine National Police, mako-consider natin a very unstable na trabaho ito, no? And aside from that, yung police officers natin at present, they are being paid well, no? Yung initial rank pagpasok mo diyan, they are receiving siguro gross more than 30,000, no? Yung mga 32 to 35,000, no? So, masabi natin na well compensated yung mga pulis natin. So, wag silang matakot doon sa nag-viral, nakita nila, no, na nag-viral nga na parang merong ginagawang doon sa siguro as a form of punishment doon sa mga trainees. Yan, actually NAPOLCOM is looking into this, no, and definitely, no, once an investigation will be conducted and if evidence would warrant the imposition of sanction, lahat ng mga involved doon sa hazing or pananakit doon sa mga trainees, police trainees na yon, definitely yung mga involved doon, they will be sanctioned, no? And worse, baka nga ma-dismiss sila from police service. So this serves as a warning, as a reminder also, lalong-lalo doon sa mga police na may hawak dyan sa mga police trainees na yan, na hindi na natin tinotolerate itong mga ganitong mga malpractice, no? Dahil itong pinagbabawalan na ng batas, itong hazing, any form of hazing, pinagbabawalan ng batas yan. So kami naman sa NAPOLCOM, we always make sure that kung ano man yung ginagawa dyan sa mga training institution natin, lahat yan within due bounds of the law. So again, ang assurance natin doon sa mga gustong pumasok sa PNP, pag may mga ganyang nangyayari na malpractice or any form of hazing, NAPOLCOM, whether we like it or not, whether they like it or not, NAPOLCOM will come into the picture and NAPOLCOM will exercise its mandate to investigate and discipline members of the Philippine National Police. Last na po, yung takotin may under the table. May ganyan. Paano po natin to tinatanggal, attorney? Yan, yun din yung assurance namin, lalong-lalo na kami dito sa Region 9. Ako, involved ako dyan, or ako, I'm sitting or representing NAPOLCOM dyan sa recruitment process. So, masabi namin na ako mismo, yung office namin, involved kami dyan sa recruitment process. At yung assurance ko din, no, for as long as you are qualified, no, and you are truly worthy
ay madami na sa mga aplikante natin ang nasa serbisyo na. And kung meron kayong makakilala na pulis na, tanungin nyo, no? Paano ka nakapasok, may backer ka ba, and so on and so forth, no? And for sure, no, for most of them, ang sasabihin nila ay hindi naman, sinubukan ko lang, nag-apply ako, qualified naman ako, and yun, nakapasok ako, no? Kasi yung sinasabi nila, baka yung iba dyan na isipin nila, kulang ako sa height, hindi ako makapag-perform ng push-up, and so on and so forth, magbayad na lang ako, makakapasok ba ako? Yan, yung ginagawa nating mga activities kagaya ng pag-push up, pag-sit up, yung pag-height, pag-weight in front, that is being undertaken, or those activities are being undertaken in front of their fellow applicants. So nakikita mismo ng mga ibang aplikante kung bagsak yan, bagsak talaga yan. And of course, kung pasado yan, wala ding magagawa, no? Ang ibang mga aplikante, kung pasado talaga yan, worthy talaga to be admitted into the Philippine National Police, and by all means, yan ay makakapasok at magiging miyembro ng Philippine National Police. So dapat kayo po ay physically, mentally, emotionally, intellectually fit po kayo dapat. Yes, tama yon. Dahil dito sa pagpasok sa PNP, hindi lang minimeasure yung height at saka yung weight, hindi lang pinapa-push up at saka pinapa-sit ups, no, to determine whether you are truly physically fit to undergo training, but meron din tayong tinatawag na neuro exam. Ayan, to test yung siguro mental capacity, no, or mental stability, so to speak, no. So dapat yun nga, gaya ng sabi nyo, physically, mentally, and emotionally prepared to undergo training and to join the Philippine National Police. Ayan, nako, ang dami nating nakuha, at kung may mga announcement pa po tayo, magpadala po kayo sa ating number katanungan 0916296625. Pwede rin po tayo mag-part 2 dito. Katabi lang talaga natin ang Napolcom, anytime ay pwede po natin sila i-invite. Maraming salamat po sa ating naging guest ngayon. Hopefully, attorney, beginning lang pa po ito at magsunod-sunod pa po ang ating partnership. Again, kasama po natin ang mismong Acting Assistant Regional Director ng Napolcom Region 9, Attorney Alexis C. De Lima. Maraming salamat po, Attorney De Lima. Yes, thank you so much, Ma'am Sara. Thank you po sa DXAS 1116, no. And opo, magkapit-bahay lang tayo dito, and please feel free, no, to invite us should you siguro want na merong part 2, or siguro may mga future engagements tayo, please feel free to invite us, no, and we would make ourselves available para makapag-attend and siguro collaborate with your radio station. At maraming salamat din po sa inyo. Yes. Good morning. Welcome po. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. At magkarinigan po tayo muli bukas dito, syempre, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Oras na, Zambasulta! Inyong napakinggan ang programang Oras na, Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Ang mayaman at ang dukha ay